Hi guys! We're back again for another video and welcome back to my channel. So, for today's video, meron tayong 6 questions to answer. So, itong 6 questions na to is coming from my first video about sa registration sa DTI and sa BIR. Kasi ang dami pa ring nalilito about sa paano magpa-register sa DTI and sa BIR ng kanilang mga business. So, ayan, unang tanong. Galing kay Waidan TV. Waidan or Idan TV. Sabi niya dito, kailangan pa po ba ng mayor's permit para makakuha ng BIR? So, ayan, depende yun, sir or ma'am. Ano po ba yung business nyo? Kung kayo ay online selling, nagtitinda lang ng kung anek-anek, like me, hindi nyo na kailangan ng mayor's permit para makakuha or makapagpa-register sa BIR. Ang kailangan nyo lang po is DTI registration. Kailangan nakaregister kayo sa DTI. Nakaregister yung business nyo sa DTI. Kasi, isa yun sa requirements ni BIR. And again, para makapagpa-register kayo sa DTI, just visit this website. And kung may katanungan kayo about sa scope, just watch my second video, guys. Yung in-upload ko na nakaraan. Okay, so dito naman tayo sa second question. So, galing kay Eliza Jewel Zabat. Sabi niya dito, paano po kapag dalawa ang name ng shop? Dalawang DTI din po ba dapat i-register? If you have 2 different business name, yes, kailangan mo ng dalawang registration or need mo ipa-register yun both kay DTI. So, ayan ha, apaka-simple. Pag dalawa ang business name mo, dalawang magkaibang business yon, kailangan mo yun ipa-register parehas sa DTI. Same sa BIR. Okay, so next question tayo galing kay user. Char. So, tanong niya dito, magkano lahat na gastos mo sa pag-aasikaso? Starting DTI hanggang BIR. So, una, mga Mariko, ang pinaregister ko syempre is yung DTI. Based nga dun sa napanood yung video ko, ang pinaregister ko is yung sa city or municipality, which is amounting 500 pesos plus 30 pesos para dun sa certificate. Pangalawa, yung sa BIR. Ang ginastos ko po sa BIR is amounting 1,500 pesos. Kasama na po dun yung sa receipt. Yung receipt na gagamitin ko. Nung time kasi na nagpa-register ako sa BIR, wala sila nung columnar book, hindi available, kaya 1,500 lang yung binayaran ko, na dapat is 1,620. Kasi guys, yung columnar book na yon kailangan, meron silang stamp doon. Like, may tatatakan nila yon para legit na coming from BIR. So, babalik na lang ako doon kapag available na yung book, probably this coming Thursday. Kasi babalik din naman talaga ako doon kasi for the seminar. Plus, itong stamp na to, yan mga Mariko. 30 pesos ang isa niyan, so 60 pesos in total, dalawa lang kasi, di ba? All in all, ang binayaran ko po is 2,090 pesos. Syempre, add mo na doon yung pamasahe, ganyan. Ay, hindi! Bumili pala kami ng sapatos kasi hindi kami makapasok, nakachinelas kami. So, yung sapatos ko is 150 lang ata yun, B. Yung doll shoes lang kasi binili ko, basta covered yung paa mo. Okay na yun, makakapasok ka na sa BIR. Kaya mga sir, mga ma'am, huwag niyong kakalimutan mag-sapatos, ha? Bawal chinelas. Bawal din mag-shorts. Okay, so next question naman tayo. Sabi ni I'm Minayang. Pwede ba gamitin national ID para sa valid ID? Yes, mga sis. O kaya, NBI. Basta nakalagay dun yung address nyo. Or yung address ng business nyo. Kasi ako, ang ginamit ko po is yung NBI ko. Talagang kumuha ko ng NBI. Kasi, yung SSS ko, natutulog pa. Char.
On process pa mga sis, yung ID ko. Ang meron lang ako is yung TIN tsaka yung TIN tsaka yung PhilHealth, which is hindi nila tinatanggap yun. Hindi nila tinatanggap yung TIN tsaka yung PhilHealth mga sis. Okay? Kaya kailangan nyo ng ibang ID. Valid ID, hindi secondary ID. Okay? Next question naman tayo. Galing kay Yenju Malone. 83. Sabi niya dito, bakit hindi nakapasa ang name ko sa DTI online? Hindi ko alam kung ano. Siguro ang sinasabi mo is, bakit hindi makapasa or ma-verify yung name mo, yung business name mo online, sa DTI? Dahil siguro meron kang kaparehas na pangalan dun. Ano ba yung pinaparegister mo muna? Is it barangay? Is it city or municipality, regional, national? Ano ba? Kasi nagdedepende din yun doon. Pwede kasing meron kang kaparehas na pangalan doon sa loob ng barangay nyo. Meron kang kaparehas na pangalan doon sa loob ng city nyo. Ganun siya. So, kailangan mong gumamit ng ibang business name or dominant name. Palitan mo yung dominant name mo. Kasi kung hindi siya ma-approve, no choice ka zest. Kailangan mong palitan ang business name mo. Okay, so next question na tayo. Sabi ni Cole Bagisi, meron po bang mga filing na gagawin every month once nakapag-register na po? Okay, so ito yung tinanong ko sa officer, sa NBRO, nung nagpaparegister ako. Sabi niya sa akin, ang tanong ko sa kanya, ma'am, kailangan pa po ba mag-file every month, ganyan-ganyan. Sabi niya sa akin, hindi na daw. Kasi nga, naka 8% ako, 'di ba? Kasama na 'yun yung assistance doon. Hindi ko na need mag-file nung mga basta yung filing kineme, magsasubmit ka nung sales mo sa BIR. Hindi na kasi si TikTok na. Since sa TikTok po ako ha, hindi pa ako nag-ano sa Lazada or sa Shopee. Hindi ko na daw po kailangan mag-filing kasi meron ng ginagawa doon si TikTok for me. So, in short, si TikTok na bahala sa akin. So, last question, ilang seminar daw ba ang kailangan attendan? Mga sis, kaka-start ko pa lang, kaka-register ko pa lang. Actually, mag-a-attend ako ng first seminar ko this week, this coming Thursday. So, I don't have any idea kung ilang seminar po yung attendan ko. Pero, i-update ko kayo kung ilan yung seminar na kailangan mong attendan. Abangan nyo na lang yung next video ko. Kung ikaw ay may katanungan, feel free to comment. And kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, click the notification bell, like and share this video. Thank you for watching. Bye-bye. See you.